At ngayon po, nasa atin ng linya ngayon si re-electionist and obviously po mukhang talagang siya po ay papasok sa 20th Congress. Senador Bato de la Rosa. May buntag kanimo ba, Senador? Kayo ba'y nakatulog na rin? Kagigising ko lang, Ted. Kagigising ko lang. Lahat kayo kagigising lang. Ano yun, hindi ka rin makatulog hanggat hindi ka kampante sa bilang ng boto mo, Senador? Ayaw ko matulog, Ted, kasi binabantayan ko yung number 3 ko. Baka madagdagan ng 1 pagising ko, maging 13. Yung aking 3, maging 13. Kaya hindi ko natulog. Opo, yes sir, yes sir. So, sir, ito ho muna. Well, mukha po yatang hindi na ito gaano pang magbabago. Ano po ang inyong, ito ba inyong inaasahan, Senator? Well, kung pagbasihan natin yung latest survey, Ted, no, prior to the election, nakikita man natin na medyo umangat sa survey. Yung sa Pulse Asia, sinasabi na 2 to 4 ang ating statistical ranking. So, I was hoping and expecting na gano'n nga mangyari at ito na nga, nangyari ito. So, nagpasalamat tayo sa ating mga kababayan sa kanilang tiwala. Opo, maaari ba nating sabihin, sir, na bagamat ito po'y malungkot na pangyayari, no? Hindi ho naman sa tayo'y nagsasamantala sa ganito pong uri po ng hindi magandang pangyayari na ito nakatulong sa inyo yung pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte? Sabi ko nga, Ted, yung pag-angat namin ni Senator Bongo, kasama na dyan si Congressman Marcolita, ay ito'y sinasabi namin na it comes with a very high cost and it is the freedom of the former President Duterte. So yun ang malungkot. Masaya tayo na tumaas yung ating ranking, but then again, malungkot tayo dahil alam natin na ito'y ang kadahilanan nito, yung freedom ni Pangulong Duterte. It comes with a very high cost. Alright, Cha? Yes po, Senator. Congratulations po. Si Chacha po ito. Yes, Digit Chat. Yes po. Senator, ngayon po na kayo nga po'y panalo ulit bilang isang senador, meron po ba kayong gustong bagong isulong bilang isang mambabatas? Yes po, Senator. Balikan po natin siya, Senator Ronald Bato de la Rosa. Babalikan natin Baka siya. naputol ba? Kasi over the past years, tignan natin baka meron ba siyang mga hindi nagawa nitong nakaraang siya nga ay senador na. Anong bagong may offer niya dito sa ating mga kapatid? So mamaya babalikan po natin siya may dyan. gusto rin akong itanong sa kanya sa mga possible scenario sa ICC. Ayun pang isa. Oo, diba? Oo. Manong. Oo. Pero kagaya ng sinasabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa, kagaya nga ni Senator Bongo, hindi rin daw po nakatulog ng maayos kahit pa mataas na ang numero po nila dito sa mga survey Pero and pareho even sila now dito na sa resulta. Pareho sila sinasabi nila na nakatulo, well, you know, yung nangyaring pag-aresto, di ba? Dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi niya, high cost. Balikan natin si Senador Bato de la Rosa. Senator Bato, sorry po sa abala, pero go ahead, Cha, may tanong ka tungkol sa? Yes po, Senator Bato, bagong legislative agenda na gusto niyo pong isulong. Ngayon po yung panalo po ulit kayo na isang senador. Yes, ganun pa rin, Digit Chat, yung mga naunsyami natin ng mga legislative proposal, kahit na sinasabi natin na mga controversial yon, pero I strongly believe na makakatulong ito sa sitwasyon ng ating bansa, ay babalik ko pa rin, i-refile ko ulit, Digit Chat. Yung tanong ko po, si Ruth Cabal po ito, Senator Bato, yung, Yes, Ruth. yung posible po kasi na senaryo na kung kasama nga po kayo doon sa posibleng susunod daw na maaresto ng ICC, are you prepared? Kasi dati sinasabi nyo, pwede kayong magpa-aresto, tapos biglang binawi nyo rin po. Pero ano po ang stand nyo ngayon? Are you prepared for that scenario? Yeah, prepared ako sa scenario na yan. Alam natin na that's a looming scenario. So, pinaghandaan na natin yan. Kung sakali hindi nyo kasi baka, kung sakali hindi magampanan ng inyong trabaho bilang binigyan kayo ng bagong mandato ng taong bayan po. Alam naman ng taong bayan yan, bago sila bumuto,
Alam naman nila yung issue sa ICC, matagal naman yan na issue yan. So, I think even, I even thought na nakadagdag pa yan sa aking boto. Yung kanilang pananakot palagi about sa ICC. Dahil galit ang taong bayan dahil issue na yan ng soberenya ang pinag-usapan yan. Parang gustong-gusto nilang ipagkanulo yung kanilang kababayan imbis na protektahan, gustong-gusto nilang ipagkanulo sa mga dayuhan. So all the more na nagalit ang taong bayan at nakita nyo yung panalo namin ni Senator Bongo. We term that as a protest vote. Ang taong bayan ay nagpo-protesta dahil everywhere we go, ang sabi sa atin ng mga kababayan natin, ng ordinaryong citizens ay, Senator Bato, relax na kayo dyan, kami bahala sa inyo. Ipapanalo namin kayo, makita nyo yung sama ng loob namin ngayon, ipapakita namin sa boto dahil sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. So, that's the protest vote sa ginawa nilang paghuli at pagdala kay Pangulong Duterte doon sa dahig. So, kung sige pa rin, tuloy pa rin nila yung ICC na yan, ayaw na nilang matuto. They refuse to take lessons from what they did to President Duterte. Then go ahead, they can do that. Wala, hindi naman natin sila kontrolado. Pero I am prepared, Rod, for that. Opo, you are prepared for an eventual, kung sakasakali po, arrest in the Philippines, pero hindi ko kayo dadalo kay Presidente Duterte sa dahig. Plano ko nga yan, Ted, no? Makiramdam tayo. Apply ako ng single visa. Kung ako'y ma-issue ng visa, then makiramdam ako doon kina E.S. Villaldia. Kung safe ba tayong bumisita dyan? Hindi kaya tayo baka ma-challenge yung ICC na pinuntahan talaga natin sila doon sa kanilang lugar. Baka may hindi tayo palabasin pag bisita ko doon kay President Duterte. So, yun nga, we will take into consideration all these factors. O sige po. Sir, hindi ho naman nga talaga maikakaila po, Senador, na ito pong naging iringan na, banggaan na po ng dating unit team. Ano ang aasahan nating lahat po ng mga ikaho ninyo ay supporters po ninyo sa magiging galaw po ninyo, desisyon at kilos ngayon sa 20th Congress sa usapin po nitong Marcos agenda sa legislatura. Kasi nga po, klaro na ho naman ngayon, kayo mismo ay bumabatikos ng harap-harapan sa nakaupong Pangulo. Ted, ako naman, Ted, ay kung ako man ay consider myself as an opposition, ako naman ay I am not opposing for the sake of opposing. Hindi naman tayo mag-upos kung magaganda yung kanilang legislative proposal. Bakit ka mag-upos kung ito ikagaganda ng ating bansa? So, nandyan tayo para sumuporta sa magagandang programa ng ating gobyerno. Pero andyan rin tayo para tumayo at lumaban kapag nakita natin na mayroong pang-aabuso at mayroong hindi maganda dito sa kanilang mga gagawin. So, andyan tayo, Ted. We are not tawag nito, yung Obstructionist. an opposition for the sake of opposition. Obstructionist. We cannot be an obstructionist opposition. Kung makita mo maganda, bakit hindi mo suportahan, di ba? Ano pang gamit mo dyan? Ginawa kang senador ng taong bayan para harangin yung ikabubuti ng ating bayan. Hindi naman siguro tayo ganun ka unreasonable at But on June 6, during the resumption of your last session days in this 19th Congress, will you obstruct the impeachment complaint against VP Sara? Hindi naman natin ma-obstruct yan, Ted, no? Kasi naipasa naman yung articles of impeachment sa Senado. At I am sure that the Senate is mandated to try that case. No? So, andyan na tayo. Hindi natin ma-obstruct yan. Pero iba yung pag-obstruct, iba yung pagboto. Okay. Itingnan natin yung after the trial, pagdating sa butuhan, that's another matter. Alright. Sige po, so Senator Bato, kayo din po, nagsimula kayo sa pagiging pulis.
And ito ho talaga din ay inyo pong destiny. Nakadalawang term na ho kayo ngayon. Bilang senador, that's another 6 years. Apo, nasa inyo po pakakataon ngayon. Senator Bato, pasalamatan po. Ang so far ay umabot sa 16 million mahigit na mga boto po para sa inyo ngayong pong midterm election. Go ahead, sir. Yes, sir, sa ating mga kababayan, ako po ay taos-puso nagpapasalamat sa inyong suporta na ibinigay sa akin. Yung tiwala po ninyo, that means a lot para sa akin. Yung wag po kayo mag-alala. I will do everything in my capacity. Everything humanly possible to not to para hindi kayo I hope I will not fail you. Yun lang ang talagang masasabi ko, Ted. Gagawin ko ang lahat ng aking magkakaya para magampanan yung aking mandato. Yun po, Ted, ang aking masasabi. Maraming salamat talaga from the bottom of my heart. At sa inyo, Ted, at ni DJ Chacha, nakakatulong rin kayo sa akin. Maraming salamat. Maraming salamat sa tulong nyo. Opo. Asa man po yung magpahuway bay? Dili lang sa Davao, Ted, magsugba-sugba lang tag-isda. Tagay-tagay, ginagmay, sugba-sugba isda. O, sige po. Sabahan niyo po ng kanta ni Bon Jovi. Opo. Salamat po, Senator Bato. Thank you and congratulations. Thank you, Ted. Salamat. Opo, salamat na marami. Bilang